magsilapit sa Diyos ng pag-ibig, at sa Kanya ay sumamba sa Diyos nating Ama. Iwanan at ating samahan ang Diyos ng buhay, Diyos nating gabay. Halina't magsilapit sa Diyos ng pag-ibig, at sa Kanya ay sumamba sa Diyos nating Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawan, mamamatay upang hindi kayo'y maalipin ng masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay, at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahan loob ng Diyos. Ngayoy gagawa ba tayo ng kasalanan dahil sa wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahan loob ng Diyos? Hindi alam ninyo kapag kayo'y napailalim kanino man bilang alipin. Alipin na nga kayo ng inyong pinagpanginoon. Mga alipin ng kasalanan, at ang bunga nito'y kamatayan. O mga alipin ng Diyos, ang bunga nito, pagpawawalang sala. Ngunit salamat sa Diyos, sapagkat kayo'y dating mga alipin ng kasalanan, ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan, at ngayo'y mga alipin na ng katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ano kaya di pampumanig sa atin ang Panginoon? O Israel, ano kaya ang sagot sa gayong tanong? Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakayin ng kaaway na malupit, maaari kami noon ay niluluna ng buhay.
Sa silakbo ng damdamin ay matinding kagaligtasan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Maaaring kami nooy natanggap na niyong agos, na naunod sa karagatay, tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos nooy nalunod na nga ang lubos. Tayo ay magpasalamat, ang poon ay papurihan, pagka tayo iniligtas sa malupit na kaaway. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang katulad natin ibong bitag sa nakatakas, lubos tayong nakalaya nang ang bitag ay mawasak. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula, pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ng Panginoon, sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambayanan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga hindi tapat. At ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of La Salette Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal ay nasa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kung kayo po ay tatanungin, gusto po ba ninyo? Okay po ba sa inyo ang maging alipin? Anong klaseng alipin? Hindi aliping namamahay, hindi aliping sa gigilid, kundi alipin mo kahit hindi batin. Kanta yun lang. Pero hindi joke lang yon. Totoong may ganon. Alipin ka, pero hindi mo batid. Alipin ka ng Panginoon, pero hindi mo batid. Alipin ka ng Diablo, pero hindi mo batid. But wait, hindi sila magkatulad, hindi sila magpareho. Unahin po natin yung alipin tayo, sana ng Panginoon kahit hindi natin batid. Ito kasi yung pakilala ni San Pablo sa kanyang sarili. Halimbawa sa sulat niya sa mga taga-Roma, Romans 1 verse 1. Sa sulat niya kay Tito, siya'y alipin, lingkod ng Panginoon natin. Ganon din ang tingin ni Santiago sa kanyang sarili.
slave of God. Pero hindi nila ito batid kasi hindi burden ito para sa kanila. Hindi ramdam na mabigat. Hindi pasakit para sa kanila. Hindi krus para sa kanila ang nagpakabuting tao. Instead, ito ay privilege para sa kanila na tumulad kay Kristo. Sabi ko nga, kahit mag-imbestiga tayo sa Biblia from cover to cover, wala tayong makikita. Kahit isa na inilaan truly ang kanilang sarili bilang lingkod ng Diyos, bilang aliping sumusunod sa kalooban ng Diyos ang nagsisi sa ginawa nila. Walang ganyan hanggang sa uli. Kung papaanong hindi nagsisisi ang tunay na nagpakabuting tao, nagpakabuting politiko, nagpakabuting pare, lingkod bayan, lingkod simbahan, nagpakabuting engineer, doktor, police, lawyer, nagpakabuting ama, ina, asawa, nagpakabuting anak, nagpakabuting kaibigan. Yes, kahit na nasaktan pa sila, kahit na sa proseso ng pagpapakabuti, nilait pa sa kanila, kahit pa hindi ginantihan ng mabuti ang ginawa nila, ginantihan pa ng masama. Kahit di sila napasalamatan, sapagkat batid nila na hindi naman sila magdadala na noon at walang kahit napakasimpleng kabutihan ang lingid sa Panginoon. Besides, iba pa rin ang pakiramdam ng sinaktan kaysa nanakit, ng niloko kaysa nanloko, ng nagpapakabuti. Despite sa mga masamang ginagawa sa kanya, sa nagpapakasama kaysa o despite sa mga buting ginagawa sa kanya, iba pa rin ang pakiramdam ng nagpapakabuti. Mas makakatulog ka ng mahimbing sa gabi at makakaharap ka anytime sa kahit sino, kahit na sa Diyos. And humbly, masasabi mo na wala kang inargabyadong tao at wala kang ginawa sa mundong ito, kundi ang mahalin siya ng buo. Yun ang alipin ng Panginoon. On the other hand, pwede rin tayong maging alipin ng demonyo kahit hindi natin batid. In fact, baka marami sa atin ngayon ang alipin na hindi pa lang natin batid talaga. Paanong mangyayari ito? Ganito. Sino bang tao, sino ba sa atin ang matino na papayag na masira ang buhay natin? At masira din ang buhay ng iba, lalong-lalo na mga tao sa atin ay mahalaga. Wala naman, di ba? Wala. Kung meron man, hindi matino yan. Alipin na ng demonyo kasalanan niya. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa pag ganyan. Pero ang taong matino, hindi siya gagawa ng isang bagay na ikasisira niya, lalo-lalo na ng mga tao sa paligid niya at ng pamilya niya. Kaya't ang mga taong alipin ng kasalanan, hindi niya batid na sinisira na niya ang sarili niya. Ang buhay ng iba, ang buhay ng mga tao sa kanya ay mahalaga. Ang relasyon niya sa Diyos, lalong-lalo na. Sila itong iisipin at sasabihin pa rin sa kanilang sarili, hindi kasalanan nito, marami nang gumagawa nito. Okay pa rin naman, di pa rin naman nahuhuli. Di naman ako ganun kasama. Paminsan-minsan lang ito. Babawi na lang uli ako. Kanino ba po pwede manggaling ang lahat ng mga palusot na yan kundi sa demonyo lang? Sa demonyo lang na nagsabi kay Eva, something like, tingnan mo na, hindi naman big deal yan. Lahat naman po pwedeng kanin. Ano ba naman yan? Mabuti naman ng Diyos, mabait naman siya, mapapatawad ka niya. O, di ba? Nalang kinain ay nagsisi na. Naramdaman na niloko talaga siya ng demonyo. At alam natin ito, paulit-ulit na lang ito Hindi naman nag-iiba ng taktika ang demonyo At wag na tayong lumayo, wala iba tayong pwede at dapat paniwalaan, kundi ang ating Panginoon na nagsabing, the devil, the enemy, the thief, comes only to steal, to destroy, and to kill. Kaya't kung puro lang tayo palusot at hindi pa tayo magbago, kung tayo namumuhay sa kasalanan, alipin tayo kahit di natin aminin, kahit hindi natin batid. Maliwanag po ang sinasabi sa atin sa ating unang pagbasa ni San Pablo na hindi na talaga tayo alipin ng pagkakasala Kasi iniligtas na tayo ng Panginoon mula dito Kaya sa totoo lang, pwede natin sabihin talagang mahina tayo bilang tao, pero bilang mga anak ng Diyos, bilang mga iniligtas ng Jesus, bilang mga kinasiyahan ng Espiritu Santo ng binyagan tayo, ng kumpilan tayo, tinatanggap pa natin linggo-linggo at least ang ating Panginoon Jesucristo sa misa. Malakas tayo dapat Hindi tayo dapat maging alipin Maliban na lamang kung ito ay talagang pipiliin na natin. Therefore, walang ibang dapat nasisihin kundi ang sarili natin. Maliwanag din ang sabi ni San Pablo sa ating unang pagbasa na wag daw nating ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng ating katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sapagkat hindi naman tayo
makukuha ng demonyo kung ayaw natin eh. At yung pang-aalipin ng diablo sa atin, hindi nangyayari yan ng mabilisan. Hindi ka agad naging faithful sa asawa mo, hindi ka agad naging pasaway na anak, hindi ka nagnakaw, nanloko, nakiapid, pumatay ng overnight. Pinag-isipan mo yan, pinagplanuhan mo yan. At least maraming mga pagkakataon kang sinayang, mga grasya, sabi nga ng Biblia, upang yan iiwasan o upang yan ay layuan, takasan. Marami tayong taong hindi pinakinggan. Maraming beses na ang konsensya natin ay hindi lang natin pinansin hanggang sa makuha na tayo totally ng kalaban. Huwag po nating hayaan na magkaganyan. Ngayon pa lang itanong na natin, sino sa dalawang nangaalipin sa atin? Sapagkat siguradong meron eh. Ito yung dalawang major na pang-aalipin na meron lang sa mundong ito. Pang-aalipin ng Diyos at pang-aalipin ng diablo. Nasasaan tayo? Batid din na natin, alamin na natin. Kesa sa huli natin mabatid, siguraduhin na natin na sa Panginoon tayo nagiging alipin. Sinasabi sa atin ng ating gospel reading na maging handa tayo sa pagdating ng Panginoon natin. At kung siyang Panginoon natin, mainam na siguraduhin na po natin ngayon pa lang na tayo'y talagang kanyang alipin. Kuha ba niya ang puso natin, ang isip natin? Kuha ba niya ang pagkatao natin? Siguraduhin po natin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo, Kung di sapagkat mahal niya. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo. Di ringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong maisuko ang aking sarili sa iyo. Nasa maraming mga pagkakataon na nag-attempt ako'y umagsak uli ako sa pagkakasala, maging sa kalungkutan, maging sa galit na sa akin ay nangaalipin. Gusto ko sanang once and for all ay mapayapa na sa piling mo, yung maisuko ko na talaga ang sarili ko sa iyo. Yung mawala na talaga ng kontrol sa akin ng diablo. Yung maging mas matatag na talaga ako. Tulungan mo ako, Panginoon, na mangyari ito. Gusto ko rin po talaga na maging tunay na mabuti. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo magagawang pabayaan. Paniwalaan po natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap.
Diyos din naman ang lahat. Kay Jesus, Mayroong magandang mangyayari sa sa'yo. kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. sa palad mo, inihahandog ang buhay. Sa palad mo, habili ng puso, Panginoon, gabay at pag-asa, sa'yo'y handog aming pag-ibig sa nagtitiwala, iyong patnubay ang dumaraing, iyong tinutugon, sa'yo'y tiwala sa dilim ng buhay, sa iyong biyaya naging malaya. Sa palad mo, inihahandog ang buhay. Sa palad mo, habili ng puso, Panginoon, gabay at pag-asa, sa'yo'y handog aming pag-ibig. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pagkiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kukupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magkatipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang mubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin,
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simpahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ng ating mga minamahal na yumaon. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang Ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo po sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Nabatid ko nga at natanto sa kasulatan yung puro pakikinggan ito. Itatago ko sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko, alay ko sa'yo. Ikaw ang tangi sa buhay ko, Panginoon. Narito ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mo sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling pusila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak.
Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananitili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na birin ng lasalet, kapag kasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Muli po, inaanyayahan po namin kayo sa pagdarasal ng Santo Rosario gabi-gabi alas 8 or alas 8:15 ng gabi. Basta po, yan po. Around that time, magsisimula po. Sana po ay samahan niyo po kami ng mga madre na ipagdasal ang ating buong bayan. Salamat lalo na sa puntong ito na maraming mga nangyayaring hindi maganda. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Tears sit in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.